Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Unuhan sa mga balita sa Sayre 47. Sinulog Grand Parade ni atong Domingo, hapsayog malinaw. 300 katoneladang basura na kolekta human sa sinulog Grand Parade. Kapin 800 ka mga pulis ipakatap alang sa seguridad sa ASEAN Tourism Forum 2026. 34 anyos nga lalaki miambak sa minibus, nalatayan sa ligid, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Mayor Nestor Archibal mihulagway nga malampuson sa kinatibuk-an ang sinulog weekend. Kini bisan pa man sa nasinating kahasol gikan sa kakuwang sa pansayan hangtod na sa pagpasud sa venue. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giulagway ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga nimong malampuson sa kinatibuk-an ang nakalabay lang nga sinulog weekend. Nimong hapsay ang gihimong mga religious activities dito Sabado gikan sa fluvial procession hangtod na sa solemn foot procession diin gihugupan kini sa libuan hangtod sa minilyon ka mga deboto. Nanang panahon na walay mga natalang dagkong krimen sa palibot maong malinawon ang mga solemning kalihukan. Apan di kalikayan nga dunay mga debotong nangaluya maong nagpahiling sila sa mga nakaandam nga medical stations ilabi na duol sa Basilica Minore del Santo Niño. So far, mga minor man nga mga ailments or mga sakit ang amo nakita dili karong adlaw. Walay gidala sa tampalanan sa atong station. Samtang hapsay ang dagan sa adlaw sa kapistahan, diin nabantayan niyang paspas ang nimong dagan sa Grand Parade. Daliwa kini sa pipila ka mga kahasol nga nasinati ato sa pagdagsa sa mga taga-syudad o mga bisita gikan sa laing dapit sa nasod o kalibutan. Sama na lang sa kakuwang sa pansayan, hangtod na sa di kalikayang pagdasok sa mga tao sa gawas. Natala usabang kalisod sa pagpasulod sa mga tao, sulod sa sports complex o ubang mga venues aron makakita sa mga sayaw. Inay because there are some float nga naay mga artista. Naog sa artista, muadto siya sa kilid, and then the moment nasa kilid, mag-picture, magnaganay, mag-adto niya sa pikas, ang katong mga tao diri sa right side, muadto sa left side, then muhunong ang contingent. Samtang gihangyo sa Sinulog Foundation Incorporated ang mga sakop sa media o ubang content creators og tumang pagsabot. Human nga nakasinati og mga jutayng kahasol ato sa adlaw sa parada, gumikan sa limitadong paghatag og access. Kung sa iyang ibati, iya dahil i-post without thinking mga madaot mang ubang tao ani. And we should be very, ako lang ba, we should be very professional enough nga kana bitaw ugusay atong i-post kay mo atong ginas tibuok kalibutan. Kaya tanan na lang with the new technology, grabe bitaw ang proliferation of kani Facebook page stream, live stream or whatever. Kaya anybody can access man. Samtang gitabangan sa city government ang ubang mga out-of-town contingents nga nagkalisod na sa ilang pagpuyo dinhi sa syudad. Gikan sa igong pagkaon hangtod na sa ubang matang sa tabang. Bisan pa man sa mga kahasol, nakita ni Archibal nga maayo ang dagan sa Sinulog Grand Parade diin sa yurangan na human ang kompetisyon. So what we did is to temper it. Pangitaan na ito paaging nga maabot yung alas 7.
So nindot kayo because we're coordinating with people who are actually using the microphone. So naagani certain time nga imong ilang kagamay, so hinahinay ang pag-istorya, di ba? Ian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa siyudad sa Sugbo mihulagway nga malinawon og hapsay ang Sinulog Grand Parade nga gisaksihan sa kapin 5 ka milyon ka mga tawo. Tungod kini sa dulan sa 10,000 usab ka mga pulis, sundao ug uban pang ahensya sa gobyerno, lakip na ang force multipliers nga gipakatap sa ruta. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gibanabana sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office nga moabot sa 5.2 ka milyon ka mga tao ang nisaksi sa Sinulog Grand Parade kagahapon adlaw. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang event commander sa Sinulog Grand Parade o kasamtangan nga Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga nanggawas ang bagang duot sa mga tao pagkahapon na tungod kay dili na kaayo masinati ang kaedit sa adlaw. Migamit sila og high technology nga mga kagamitan sama sa CCTV camera, drone ug uban pang devices aron pag-ihap sa land area nga makita ang kapuno sa mga tao. Gilakip nila sa pagkwenta ang mga tao nga nasa sulod og gawa sa mall nga dunay mga karihukan sa Sinulog Festival. Kausa sa nakapadaghan sa ihap sa mga tao. Gawas ani sa hapon sa makita ang mga artista nga nanakay o mga float agi sa ruta sa Sinulog nga may nakapahugyaw sa mga tao. Nagdasok usab ang mga tao sa Fuente Osmeña Rotunda ug Mango Avenue di nanggikan sa Amihanan, Habagatan ug Sidlakan nag-abot sa mga lugar. Wala makatala ang kapulisan ug dagko nga mga insidente gawas lang sa mga gipang tabang nga mga dancers nga nakuyapan tungod sa kainit sa panahon nga naling giatiman sa mga medical personnel nga naa sa ruta sa Sinulog Grand Parade. So far sa naobserbaran nato mas nagkahapon mas nagkadagan ang mga tao. But so far manageable na kay sa ato ang mga kapulisan because we already prepared for any contingencies, even kanang sa mga kwanjud kanabang dasok-dasok yun sa mga tao, convergence yun sa mga tao, we already prepared for any eventualities. Sa kaso sa kawat sa pagkutlo ni Balita, wala pa makatala ang Monitoring Action and Coordinating Center. Apan wala na ang posibilidad nga doon nagpa-blatter sa mga police station nga ginakdang i-consolidate sa ilaga mga personnel human sa dakong kalihukan. Sa pagkakaroon sir, wala patay na dawat na mga incidents no, na mga reports coming from the police station. Siguro kung naaman, we will be consolidating siguro sa mga police station, pero siguro sa pagkakaroon tungod kay nalingaw pa ang mga tao, wala pa siguro yung mga na-notice na to o wala pa yung nakabot na mga report sa police station. And so far, karon sa 4 o'clock, wala pa tayo nadawat ng mga major incidents. Si Police Secretary General Rodrigo Manana ng hepe sa Police Regional Office 7, miso si Silaga Mobile Command Vehicle kung nasunod ba sa ihang mga sakop ang security plan. Wala nakita nga problema si Mananan, gani daghan siya nakita nga mga pulis nga nagsilbing crowd control. Base sa data sa CCPO, mabot sa 9,370 ka mga security personnel ang napakatap sa tibok ruta sa Sinulog aron masiguro nga hapsay o malinaon ang Sinulog Festival karong tuiga. Arnold Bustamante, CCTN News. Natanggong kadali sa siyudad sa Sugbo ang contingent gikan sa Las Piñas City. Human nagkuwangan sila og plite pauli sa ilahang nga dapit human sa Sinulog Grand Parade. Pinagi sa social media, nagpatabang ang usa sa mga sakop sa contingents ngadto sa publiko nga unta tabangan sila. Matod sa maong post nga nakuwangan usab sila og pundo aron ikapalit og pagkaon sa mga kaubanan. Pipila ka oras human nangayo og tabang dali usab nga niabag ang ilang local government unit aron maproseso na ang ilang pagpauli. Nagpasalamat ang contingent sa tanan nga mga nitabang nganha kanila. Muabot sa 300 ka tonelada sa mga basura ang nakolekta sa Department of Public Services human sa Sinulog Grand Parade. Matod ni DPS Chief Puloy Hilasque nga nagsugod ang ilang pagpanghipos niadtong Domingo sa alas 8 sa gabi og nahuman kini pagkaugma na sa buntag. Nagtinabangay ang mga sakop sa DPS aron mahimo ang tanan nga mga basura gikan sa mga dagkong dalan hangtod na sa ruta sa parada. Gihangop ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang nahimong pagpaningkamot sa DPS aron mabalik ang kahinlo palibot human sa parada. Suma pa niya nga resulta kini sa tinabangay sa mga sakop sa Cebu City Government mao nga nahimong hapsay ang kasaulugan niadtong Domingo.
Tabangan sa Cebu Provincial Government ang labing mga kabus sa kalungsuran pinagi sa giumon nila nga bag-ong komitiba. Gimugna ni Gobernador Pamela Baricuatro ang Provincial Poverty Reduction Action Committee ubos sa Executive Order number 82. Langkuban kini sa managlahing civil society organizations aron manginlabot sa mga programa nga naninguha nga maminusan ang ihap sa mga kabus sa probinsya sa Sugbo. Tutukan sa maong komitiba ang mga lakang gikan sa paggahin og pundo hangtod na sa pagsulbad sa nasinating kalisod sa mga konstituente sa kalungsuran. Pinasubay hinoon ang maong komitiba sa mga lagda gikan sa Department of Interior and Local Government ingon man sa National Anti-Poverty Commission. Nakig-alayon ang probinsya sa Sugbo sa San Juan City LGU alang na sa pagpalambo sa naglahing natad pinagi sa Sisterhood Partnership. Matod sa Provincial Information Office nga magbaton sila og collaboration alang sa pipila ka mga sektor gikan sa turismo hangtod na sa urban planning and development. Mismo si Gobernador Pamela Baricuatro ang nag-abi-abi nila sa San Juan City Mayor Francis Zamora aron pagtuki sa himuon nga panagsabot. Samtang nagpinirmahay usab ang San Juan City LGU sa syudad sa Lapu-Lapu ug Mandawi alang na sa ilang sisterhood agreement ug buhaton usab kini ngadto sa uban nga mga LGU sa Metro Cebu. Isaksihan kini sa mga mayor gikan sa Metro Cebu LGU nga parehong nihangop sa nahimong lakang sa mao nga syudad. Mosunod, kapin 800 ka mga pulis ipakatap alang sa seguridad sa ASEAN Tourism Forum 2026. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan,
400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. That portion was brought to you by Grab and Move It. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, OzoneMed Health and Wellness Talk. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. Balik sa ato mga balita, kapin 800 ka mga pulis sa Lapu-Lapu City ang ipakatap sa sunod simana aron sa pagbantay sa seguridad sa ASEAN Tourism Forum 2026. Sa security plan sa Lapu-Lapu City Police Office, wa pa sila nagpa-augment. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Kapin 800 ka mga pulis gikan sa Lapu-Lapu City Police Office ang ipakatap sunod simana aron sa pagbantay sa seguridad sa ipahigayon nga ASEAN Tourism Forum 2026.
Mato di Police Colonel Antonieto Cañete, ang officer in charge sa LCPO, nga tungod kay mga VIP ang mga motambong sa mong kalihukan, aduna sila mga security package atol pa lang sa ilang pag-abot sa Mactan Cebu International Airport. Every VIP personnel have also a corresponding security package. Merong motor cuffs, merong rear security, meron pa niyang SWAT na sasama. From airport going to Expo Center. Ito yung display ako namin exhibition centers sa ating tourism activities. Then from there, sa Nostar. Sa ilang security plan, sigun pa ni Cañete nga wa pa sila nagpa-augment. Apan gipasalig niya nga sa gidaghanon sa ilang mga personnel nga ipakatap, mabantayan ra nila ang seguridad sa mga lugar o gruta nga agian sa mga delegado. Yun, we'll commit to augment us because while we're starting Santo Niño, the summit begins. Then the other summit also in Bohol, nandiyan niya ang Cebu City, mayroon din, sabay-sabay siya. But with our strength, total strength, and the help of the community, we can assure the public that everything is manageable, security is sufficient, and even more than enough. We can control the situation. Mutabang hinuon sa pagbantay sa seguridad ang City Traffic Management System, Bureau of Fire Protection ug City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kung diin 40 ka mga personnel ang magikan sa CTMS, 36 ka mga personnel gikan sa BFP ug 68 ka mga personnel gikan sa CDRRMO. Sa kinatibuk-an, dulan usa ka libo ka mga personnel ang magbantay sa seguridad. Nibutyag si Cañete nga diha na sila magpa-augment kung gikinahanglan. Sa Enero 28, aduna ipahigayon nga welcome dinner sa mga delegado ngadto sa Mactan Shrine ug sigon pa sa officer in charge nga hugot nga seguridad ang ilang ipatuman. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mactan Shrine sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kasamtangan unang gisirad-an sa publiko sugod karong adlaw hangtod sa mahuman ang buwan sa Enero. Alang kini sa pagabuhaton nga mga pagpangandam tungod kay sa maong shrine ipahigayon ang welcome dinner sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum 2026. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Crystal Joy Felerca. Sugod karong adlaw Enero 20, temporaryo unang sirad-an sa publiko ang Mactan Shrine sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Tungod kini sa mga pagpangandam nga buhaton para sa ASEAN Tourism Forum 2026 nga ipahigayon na sunod semana. Mato ni Gary Lau, ang tourism officer sa Lapu-Lapu City, nga naabot na kagahapon sa hapon ang ASEAN Operation and Security Team, hinungdan nga kalit usabang ilang desisyon nga temporaryong sirad-an ang shrine. Tungod kay sa Enero 28, aduna ipahigayon nga welcome dinner sa Mactan Shrine para sa mga delegado sa maong international nga kalihukan. Maong gikinahanglan ang pagsira niini aron nga dili mabalda ang mga preparasyon sama sa pagpamintal ug pagpanindot niini. Because ang area man is area for the holding for the ministers na diha ipahigayon ang ato welcome dinner for the ministers diha. So the preparation, we need to do a preparation for 1 week. Mag-ingress naman po ang mga teams from Manila that will be coming tomorrow. So we need to prepare as early as before sila maabot. Karong adlaw adunay pipila ka mga turista ang gihatagan lang una og kahigayunan nga makasulod tungod sa short notice. Gipangayo sa tourism officer ang pagsabot sa mga lokal og turista tungod kay gitinguha lang nila nga magmalampuson ang welcome dinner. Naapay nangadto because they were not yet informed. Labi ng most especially our foreign visitors. So, ato lang yapong gilang gipason. Kay for picture taking naman. We hope nga makasabutan na ato mga kaigsuonan, mga subuanon o mga upunganon. O ang ato ang dumudoong sa Lapu-Lapu nga gusto mo bisita sa ato Mactan Shrine na temporaryo una gipasiradhan ang ato ang Mactan Shrine. Notice, gipangayo sa tourism officer ang pagsabot sa mga lokal og turista tungod kay gitinguha lang nila nga magmalampuson ang welcome dinner. Sotlaw, ang pagsirado sa Mactan Shrine ngadto sa publiko hangtod kini Enero 31. Samtang kaganihang buntag, nakigtigom na usab silaw sa mga pangu sa mga grupo nga mo-perform sa welcome dinner. Hinuon ang Cultural Center of the Philippines mo'y moabaga sa mga gastuhonon sa mga cultural performers. Samtang ang parte sa syudad sa Lapu-Lapu mao ang beautification.
Subay niini, gilusad sa LGU ang citywide beautification program kung diin ang mga trabahante sa gobyerno, mga barangay officials o private partners namintal sa mga skywalks, center islands o mga plant boxes sa mga ruta nga agian sa mga delegado. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Traffic Enforcement Agency of Mandawi nag-hire og dugang personnel papatuman sa lagda sa trapiko. Sa kasamtangang moabot na kapin 400 ang ilang sakop, mga field officers ug sa opisina. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa 40 ka mga personnel ang gi-hire sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team. Moabot na sa kapin 400 ang sakop sa Traffic Department. Sagad niini mga traffic enforcer og pipila ang na-assign sa office. Kuwang pagyud siya ang kanang sa field na to kay syempre we have shifting schedule. So and kinahanglan amo man nang gipaningkamutan nga tanang mga critical areas naa yung mga personnel, mga naka-station aside from katong mga personnel nato no sa mga mobile assets nato nga nagtuyok, nagsigig roving. Ang mga bag-ong personnel ang gipaubos og training kabahin sa mga lagda sa trapiko. Gibansay kung unsaon pagdumala sa tukmang pamaagi sa mga sagad mahitabo sa kadalanan. Lakip sa training mao ang seminar, written exam ug practical exam. Yes, katong ang training na comprehensive man na lain-lain na og kanang module para jud makuha nimo unsay kanang trabaho gyud no sa usa ka traffic personnel. And dili lang na also ang katong sa admin kay ang atong gipang-hire karon katong mga bag-o is na may some of them mabutang po na no sa opisina. Ipakatap-on niya ang mga traffic enforcers sa nagkadaiyang lugar sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Deadline sa business permit renewal sa Dakbayan sa Mandawi gipalugwayan. Mga negosyante nga dili makaparenew sa mao nga panahon nga makamulta na kini og moabot 25% nga surcharge. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Karong adlaw ang inisyal nga deadline sa aplikasyon sa pag-renew sa business permit sa syudad sa Mandawi. Hinuon gianunsyo sa Business Permit and Licensing Office nga palugwayan ang renewal period ngadto na sa Enero 25. Ang extension subay sa napasar nga ordinansa sa konseho sa syudad. Kita po sa ato ang Mayor John King na tungod sa panghitabo atong uwan, baha, linog, to give more leeway and convenience sa ato ang mga negosyante. Nagpasar o ordinansa nga extend ang business permit application. Ang renewal period nagsugod ni atong Enero 2 ug matapos karong Enero 25, samtang ang pagbayad sa buhis ug uban pang bayranan ang gipalugwayan sad sa Enero 31. Apan pagkahuman sa bagong deadline, kung dili gihapon maka-renew, ang mga negosyante makabayad og 25% nga surcharge ug dugang nga 2% sa matag buwan nga pagkalangay. So as long as naka-submit ka sa atong system, naka-apply ka online until January 25, di pa ka considered as late filing. Moabot na sa 11,000 ka mga negosyante ang nagproseso sa renewal sa ilang permit. Adunay moabot sa 16,000 ka mga negosyo sa Mandawi nga gilauman nga mo renew. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu City Government andam nga moabag sa Department of Environment and Natural Resources sa investigasyon kalabot sa nahugnong Binaliw landfill. Ana-ana sa 37 ka mga tao ang nakalas human sa kapin usa ka semana nga pagpangita gikan sa nahugno nga buhatan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong nahumana ang pagpangita sa mga nalubong gikan sa Binaliw landfill. Hatagan karon og pagdagat sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo og laing paagi aron kalabayan sa mga basura. Ilabi na nga gihunong sa Department of Environment and Natural Resources ang operasyon sa mong landfill nga gipanag-iya sa Prime Waste Integrated Solutions Inc. Mi-issue ang DNR og cease and desist order ngadto sa landfill sa miaging semana subay sa nagpadayong investigasyon. Tungod nini, andam si Mayor Nestor Archival nga moabag sa nagpadayong investigasyon sa ahensya ngadto sa mong labayanan. I know that DNR will be the one to be the lead agency and the City of Cebu will cooperate on whatever capacity that we have sa atong
sa atong syudad. Naugat na ang tanang patayng lawas gikan sa nahugnong material recovery facility tungod sa binukid nga basura. Apan, apil sa mga namatay mao ang usa sa mga nitabang sa search and rescue operation gumikan sa komplikasyon sa diabetes. Mong niabot na nga na sa 37 ang ihap sa mga nakalas. Gipangita na karon ang usa sa mga biktima sa mong trash lie diin na putol ang iyang lawas. Usa lang ang nimong hangyo ni Consul Dave Tumulak gikan sa pamilya nini ngadto sa publiko ingon man sa media. Refrain from posting sa incident sa ilahang family members. Ito na yung mga minors na mga bata. Sila mismo makarecover because namatay po ang iyang asawa 2 years ago. Giabagan karon sa city government o sa ubang mga hingtungdang ahensya sa gobyerno ang mga apektado sa mong trahedya gikan na sa disenteng pagpalubong hangtod na sa ubang matang sa tabang. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 34 anyos nga lalaki miambak sa minibus na latayan sa ligid, patay. Kanaog daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Sayri That portion was brought to you by Grab and Move It. That portion was brought to you by CC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. That portion was brought to you by Cine Cebu TV Network. That portion was brought to you by Phil Products Group of Companies. That portion was brought to you by Grab and Move It. If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Lemery, SM Lipa Batangas, Kingpo Boulevard, Davao City, SM Mind Pro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Limkitkai Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. The SM Seaside Showroom, 2nd floor, City Wings, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that
transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. That portion was brought to you by Grab and Move It. Balik sa ato mga balita, patay ang 34 anyos nga lalaki human nalatayan og ligid sa minibus nga iyang gisakyan atol sa iyang pag-ambak bisang nagdagan pa sa Barangay Kulon, Siyudad San Naga. Ang biktima giilang nga si Junifer Traya Redongo, 34 anyos, taga Purok 9, Barangay San Isidro, lungsod sa San Fernando, probinsya sa Sugbo. Sa investigasyon sa Naga City Police Station, nga sakay ang biktima sa EDC minibus gikan sa lungsod sa San Fernando. Pag-abot sa lugar, mi para ang biktima ug sa dihang padong ng mulugar sa Daplin, kalit lang kini nga miambak og na outbalance og natumba hangtod nga nalatayan sa ligid. Daling gida sa South General Hospital ang biktima apan gideklarar kini nga dead on arrival. Giandam na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide batok sa driver niini. Kanhi Senador Bong Revilla wa makauyon sa giingong kakuwang sa due process tungod sa ghost flood control nga proyekto sa Bulacan. Gipadayag niya kini sa wa pahingpit nga mitahan sa otoridad human giisyuhan og arrest warrant gikan sa Sandigang Bayan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Wala nakauyon si kanhi Senador Bong Revilla Jr. sa giluwatang arrest warrant gikan sa Sandigan Bayan 3rd Division nganha kaniya. Gumikan lang sa gituang Ghost Flood Control Project dito sa Pandi, Bulacan. Aduna usab say hold departure order batok kaniya, gumikan lang sa Mompasangil. Sa Facebook video kagabi, gikagulan ni Revilla ang giingong kakuwang sa due process sa nagpadayong investigasyon bahin sa mga questionable proyekto sa gobyerno. Maong atubangon lang niya kini nga walay kahadlok sanglit wala man sa gipasagdan sa Ginoo. Nitahan si Revilla kagabi sa PNP Criminal Investigation and Detection Group aron atubangon ang kasong malversation. Gawas ni Revilla, giluwatan no sa warrant of arrest ang masakop sa DPWH Bulacan, pinanguluhan ni Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Gumikan lang kinisigingong pagpangawkaw sa panudlanan alang sa mga questionable proyekto sa Bulacan nga may kantidad og 92.8 million pesos. Giservo sab sa NBI ang warrant of arrest ngadto nilang Hernandez sa Senado human nitambong sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Tungod sa gidangatan karon sa kanhi senador, gihangyo niya ang publiko nga iampo siya alang sa pagkabot na sa hustisya. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.
Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858.